Magandang araw sa inyong lahat. Sa ilalim ng tirik na araw ng tanghali, isang dalaga ang kalmadong nagmamaneho ng kanyang automatic na motor sa mainit na kalsada. Kumpleto ang dokumento ng sasakyan, maayos ang pagkakasuot ng helmet. Wala siyang nilalabag na anumang batas trapiko. Ngunit, sa kalagitnaan ng biyahe, bigla siyang pinahinto sa isang checkpoint, walang tarpaulin, walang mobile patrol, at walang anumang opisyal na signage. Tanging grupo lang ng mga taong nakauniporme na nakatayo sa gitna ng daan at nanghihingi ng pera. Tila ba iyon ang pinakanormal na gawain sa mundo? Taglay ang kapanatagan, iniabot ng dalaga ang lahat ng hinihinging dokumento. Lahat ay lehitimo, walang problema. Gayunpaman, ang dahilang ginamit para hulihin siya ay pakinggan mong gawa-gawa lang. Tiniketan siya at hiningan ng ₱1,000, katumbas ng ₱1,000,000, na babayaran agad sa lugar na iyon. Tumanggi siya. Sa ilalim ng araw na tumutusta sa aspalto, pinili niyang tumindig sa panig ng tama. Sino nga ba talaga ang babaeng ito at nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamunin ang kawalan ng katarungan sa gitna ng mainit na kalsada? Paano natapos ang kwento? Halina't pakinggan natin. At bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang like button kung nagustuhan niyo ang video na ito at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito. Simulan na natin ang kwento. Nasa tuktok ang araw, binubuhusan ang kalsada ng init na nagpapayanig sa hangin. Isang pulang motor ang mabagal na umuusad. Ang mga gulong nito ay dumidikit sa kalsadang halos maging salamin sa tindi ng init. Sa ibabaw ng upuan, isang dalaga ang nakaupo ng tuwid. Matatag ang kanyang katawan, puno ng kontrol ang kanyang kilos. Ang dalawang kamay ay kalmadong nakahawak sa manibela, ngunit alerto. Helm white niya malinis, ang salamin ay nagpapatalbog ng asul na langit na walang ulap. Umiihip ng marahan ang hangin sa tanghali, tinatangay ang manipis na alikabok sa gilid ng daan. Walang musika sa kanyang tainga, walang lingon-lingon, tanging ang daan sa harap at ang kanyang instinto ang gumagana. Hindi siya nagmamadali, tila alam niya kung ano ang naghihintay sa dulo ng rutang ito. Ang makina ng motor ay umuugong ng pino, halos matabunan ng katahimikan na tila kakaiba sa paligid. Nagsisimula ng bumigat ang trapiko, ngunit hindi naninigas ang kanyang katawan, nananatiling diretso ang tingin, hindi gumedyoang. Naiintindihan niya, sa araw na tulad nito, ang pagiging alerto ay hindi opsyon, kundi obligasyon. At tama nga, may kakaibang nagsisimulang maramdaman sa hangin kahit hindi pa malinaw na nakikita. Ang araw na ito ay hindi karaniwang araw. Handa na si Alia simula pa nang ikinandado niya ang pinto ng bahay kaninang umaga. Ang suot niyang pink na mini-dress ay hindi lang basta damit, kundi isang tahimik na pahayag ng kahinhinan na hindi marupok. Sakto ang tabas, magaan ang tela, ipinapakita ang atletikong hubog ng katawan ng hindi. Sa kanyang bewang, isang maliit na bag ang nakakabit ng mahigpit, naglalaman ng kumpletong papeles, at isang maliit na card na hindi niya basta-basta ipinapakita. Tinatakpan ng puting helmet ang mahaba niyang buhok na maayos na nakatali. Ang dulo lang nito ang paminsan-minsang nililipad ng hangin. Wala siyang suot na alahas, walang kwintas, walang pulseras, tanging isang simpleng relo na tumitibok kasabay ng kanyang paghinga. Ang bawat detalye ng kanyang itsura ay mukhang kontrolado. Tila alam niyang ang araw na ito ay susubok ng higit pa sa kanyang pasensya. Ang dress ay dahan-dahang gumagalaw kasabay ng hangin. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling diyam, nakapokus, puno ng kontrol. Walang pangamba sa kanyang mga mata. Ang naroon lang ay kalmadong kahandaan. Hindi niya kailangang magsalita para iparamdam ang kanyang presensya. Sapat na ang paraan ng pag-upo niya sa motor, matibay parang poste sa gitna ng bagyo. Kahit sa katahimikan, tila sinasabi ng kanyang katawan, alam ko kung sino ako at hindi ako takot. Sa likod ng pambabaeng itsura ay nakatago ang disiplinang hindi nakikita, pagsasanay na walang patid, at determinasyong mas matigas pa sa aspalto na kanyang dinadaanan. Habang humahampas ang hangin sa kanyang mukha sa likod ng visor ng helmet, nagpakawala si Alia ng maikling hininga gaya ng isang sundalong alam na malapit na ang labanan. Ang mahahalagang dokumento ay maayos na nakatago sa maliit na bag sa bewang. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa sanay na siyang maging organisado. Ang rehistro, lisensya, at ay nasa perpektong kondisyon. Walang sobrang tupi, walang mansa ng tinta.
Alam na alam niyang sa kalsadang tulad nito, ang kumpletong dokumento ay hindi lang formalidad, kundi panangga. Hindi umaasa sa swerte si Alia. Bawat biyahe ay pinaghahandaan niya na parang isang misyon. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kanyang mga daliri ang gilid ng bag, sinisigurong nasa lugar pa ang lahat. Ang maliit na galaw na iyon ay galing sa nakasanayan, hindi sa kaba. Sa likod ng salamin ng helmet, bahagyang nakasara ang kanyang labi, kalmado ang ekspresyon, ngunit puno ng konsentrasyon. Hindi lang siya nagmamaneho, nagmamasid siya. Bawat sasakyang dumadaan, bawat mukha na nalalagpasan, bawat pagbabago sa gilid ng daan, lahat ay nire-record sa kanyang isipan ng walang tunog. Walang nakakalagpas. Walang bagay na binabaliwala niya. Kahit ang alikabok na dumidikit sa side mirror ay napapansin niya, hindi dahil sa obsesyon, kundi dahil sa paniniwalang ang perpeksyon ay nagmumula sa mga detalye. At ngayong araw, mas malakas ang bulong ng kanyang instinto kaysa dati. Mayroong hindi tama sa unahan. Gayunpaman, hindi niya itinigil ang takbo ng motor. Sa halip, dinagdagan pa niya ng kaunti ang gas. Hindi para tumakas, kundi para harapin ito. Dahil para kay Alia, ang pag-iwas ay hindi solusyon. Ang pagharap ng may kahandaan ang tanging daan. Ang kalsadang karaniwang puno ng boses ng mga nagtitinda ng palamig, tawa ng mga bata, at kwentuhan ng mga nanay ay tila tahimik ngayon. Hindi dahil walang tao, kundi dahil sa nakatagong tensyon. Binagalan ni Alia ang motor. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid nang hindi gumagalaw ang ulo ng kahina-hinala. Nanatiling matatag ang kanyang hininga, ngunit bumilis ng kaunti ang tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa antisipasyon. Sa malayo, nakita niya ang kumpol ng mga tao. Ang mga katawan ay dikit-dikit sa gilid ng kalsada. Ang iba ay nakayuko, ang iba naman ay nakatingin sa iisang direksyon. Tila ba hindi sila makatingin sa iba? Walang tarpaulin, walang asul na ilaw, walang kahit anong opisyal na tanda, tanging pila ng mga sasakyang huminto ng walang pasabi. Ang kapaligiran ay parang batas na ginawa sa lugar na iyon ng sinumang nag-aakalang may kapangyarihan sila. Kinagat ni Alia ng mahina ang loob ng pisngi niya. Isang senyales na nagsisimula na siyang bumuo ng estratehiya sa katahimikan. Alam niyang madalas mangyari ang illegal checkpoint sa rutang ito, pero iba ang pakiramdam ngayon. Mas madilim, mas matapang. Ang kamay niya ay hindi gumalaw papunta sa bag, hindi siya tumingin sa cellphone, hindi huminga ng malalim. Patuloy lang siyang umusad, mabagal pero sigurado. Tila sinasabi sa mundo, dumating ako hindi bilang biktima, kundi bilang saksi at kung kinakailangan, bilang tagapagpatupad ng katarungan. Ang kalsadang karaniwang buhay na buhay sa tunog ng busina at tawa ng mga tindero ay tila nagpipigil ng hininga ngayon. Binagalan pa ni Alia ang takbo ng motor. Halos huminto na ang gulong pero nanatiling tuwid ang katawan niya. Wala siyang ipinapakitang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay sinusuyod ang bawat sulok. Ang mga sasakyan ay nakahinto ng sunod-sunod, mga mukhang nakayuko. Ang postura ng mga katawan ay naninigas tila ba pinuwersang sumunod. Lahat ng iyon ay tanda ng sapilitang kawalan ng kaayusan. Wala siyang nakitang mobile patrol, walang police line, walang opisyal na form sa kamay ng kahit sino. Ang meron lang ay tensyon na nakabitin parang madilim na ulap bago ang bagyo, ang kanyang instinto ay sumisigaw sa katahimikan. Hindi ito checkpoint. Ito ay pangingikil na nagkukubli sa likod ng otoridad. Ngunit hindi bumalik si Alia. Para sa kanya, ang pagtakas ay parang pagbibigay ng puwang para lumawak, lalo ang kawalan ng katarungan. Huminga siya ng malalim hindi para pakalmahin ang sarili, kundi para pag-isahin ang isip at katawan sa iisang layunin. Ang puti niyang helmet ay nanatiling nakatakip sa mukha, itinatago ang ekspresyon. Ngunit ang mga mata niya ay matalim gaya ng mata ng agila na nagmamanman mula sa itaas. Sa likod ng salamin ng helmet, sinimula ni Alia na imapa ang sitwasyon. Sino ang may kapangyarihan? Sino ang takot at sino ang sumasabay lang sa agos para makaligtas? Sa gitna ng lahat ng iyon, alam niyang ang araw na ito ay hindi tungkol sa paglusot sa checkpoint, kundi tungkol sa pagsubok sa hangganan ng tapang ng isang babae sa gitna ng sistemang matagal nang nabubulok. Sa malayo, lalong luminaw ang grupo ng mga tao. Hindi lang basta grupo, kundi hanay ng mga mamamayang naipit sa hindi makatarungang sitwasyon. Ang ilan ay hawak ang pitaka. Maputla ang mga mukha.
Nanginginig ang katawan kahit nakatayo sa ilalim ng tirik na araw. Ang iba ay nakatulala, tila ba tinanggap na ang kapalaran. Walang naglakas loob magsalita, walang lumaban. Lahat ay yumuko sa hindi opisyal na kapangyarihan na nananakot. Inobserbahan ni Alia ang galaw ng kamay nila. Ang paraan ng pag-abot ng pera, ang paraan ng pagyuko habang nagsasalita. Lahat ng iyon ay nagsasalita tungkol sa takot na matagal nang inalagaan. May kung anong sumurot sa dibdib niya. Hindi galit, kundi sakit na makita ang maliliit na tao na pinipilit yumuko ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita. Nanatiling kalmado ang mukha niya sa likod ng helmet. Hindi nanginginig ang katawan, nanatiling regular ang paghinga. Alam niyang ang emosyong hindi kontrolado ay gagawin lang siyang susunod na target. Kaya pinili niya ang pananahimik na puno ng kalkulasyon, hindi pananahimik na pasrahin. Ang motor niya ay mabagal na pumasok sa hindi opisyal na pila, hindi bilang biktima. Kundi bilang babaeng dumating para ipaalala na ang katarungan ay hindi namamatay hanggat may naglalakas loob na tumayo ng tuwid sa gitna ng mainit na kalsada. Nagbago ang ekspresyon ni Alia, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayang lalong tumatalas. Alam niyang may maling nangyayari at hindi siya pwedeng magpanggap na hindi ito nakikita. Bahagyang naningkit ang mga mata niya. Hindi dahil sa silaw, kundi dahil sa pokus na lalong lumalalim. Ang puting helmet ay nakatakip pa rin sa mukha, ngunit bahagyang bumaba ang gilid ng kanyang labi. Tanda na hindi na lang siya basta motorista, kundi saksi na nagsisimula ng gumanap ng papel. Sa likod ng salamin ng helmet, nahuli ng paningin niya ang maliliit na detalye. Ang perang iniabot ng palihim, ang kamay na nanginginig habang binubuksan ang pitaka, ang tingin ng mata na umiiwas para hindi makatagpo ng kahit sino. Hindi iyon checkpoint. Ito ay pangingikil na nagtatago sa uniforme. Hindi lumingon si Alia sa kaliwa o kanan. Ayaw niyang magmukhang kahina-hinala. Ngunit, ang bawat galaw ng motor niya ngayon ay inayos ng may buong kamalayan. Hindi lang siya nagmamaneho, nagsisimula na siyang mangalap ng ebidensya, gamit ang sariling mata. At sa katahimikan ay sumumpa siya, kung may dapat itigil ngayong araw, hayaang magsimula ito sa akin. Binagalan niya ang takbo ng motor hanggang sa halos huminto na. Ang posisyon niya ngayon ay nasa dulo ng hindi opisyal na pila. Ang gulong sa unahan ay huminto kapantay ng puting linya na kumukupas na sa aspalto. Ang linyang karaniwang naghihiwalay sa mga lan ngayon ay parang hangganan sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan. Hindi nanginginig ang kamay niya habang humihila ng preno. Tuwid pa rin ang katawan. Matatag ang hininga. Hindi siya yumuko, hindi umiwas, hindi nagpakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa halip, itinaas ni Alia ang baba ng kaunti, tila hinahamon ang mainit na hangin na subukan kung hanggang saan siya tatagal. Sa paligid niya, tahimik pa rin ang mga residente, pero may ilan nang nagsimulang tumingin sa kanya. Siguro dahil sa kakaiba niyang itsura o dahil sa kalmadong aura na inilalabas niya. Walang pakialam si Alia. Isa lang ang alam niya. Kung pipiliin ang lahat na manahimik, magpapatuloy ang krimen gaya ng nakagawian. Pero kung may isang taong maglalakas loob huminto, tignan at magtanong, pwedeng magbago ang lahat. At sa araw na ito sa gitna ng mainit at tahimik na kalsada, pinili ni Alia na maging taong iyon. Walang checkpoint banner na nakawagayway sa post sa gilid ng kalsada. Walang yellow line o harang na nakaharang. Wala ring opisyal na poster na nagpapakita ng permiso ng operasyon mula sa regional police. Ang naroon lang ay bukas na kalsada, aspalto na nagpapatalbog ng init, at pila ng mga sasakyan na nabuo ng walang nakasulat na utos. Dahan-dahang iginala ni Alia ang paningin, hinahanap ang mga senyales ng legalidad na dapat ay laging present sa opisyal na operasyon sa trapiko. Ngunit, blanko ang lahat. Walang mission order number, walang pagkakakilanlan ng opisyal na malinaw na nakapaskil, kahit ni isang ticket booklet ay walang makita sa kamay ng kahit sino. Ang meron lang ay perang lumilipat ng kamay ng palihim, parang iligal na transaksyon na nangyayari ng hayagan sa tanghaling tapat. Alam ni Alia na hindi ito bahagi ng sistema. Ito ay pagpasok sa loob nito. At habang tumatagal siya sa pagmamasid, lalong lumilinaw na lumalabo ang hangganan sa pagitan ng alagad ng batas at mangingikil. Ang mga mukhang dapat sana ay nagpoprotekta ngayon ay naging instrumento para manakot.
Ang uniporme ay hindi na simbolo ng serbisyo, kundi maskara ng kapangyarihan. Ang mga sasakyan at motor ay nakahanay ng maayos sa gilid ng kalsada, hindi dahil sa disiplina, kundi dahil sa pressure na hindi sinasabi. Ang pila ay nabuo hindi dahil sa respeto sa batas, kundi dahil sa takot na pinalaki ng banayad na banta. Pinagmasdan ni Alia kung paano iabot ng mga driver sa harap ang mga dokumento. Nanginginig ang kamay nila, halos pabulong ang boses, nakayuko ang ulo na parang may kasalanan, gayong wala namang ginawang paglabag. Ang ilan ay direktang nag-abot ng pera nang hindi tinatanong. Tila ba kabisado na ang parehong senaryo ng paulit-ulit. Walang nagrereklamo, walang nagtatanong. Lahat ay yumuyuko sa katahimikan na puno ng pagsuko. Huminga ng malalim si Alia, hindi dahil pagod, kundi para pigilan ang galit na nagsisimulang mag-alab ng mahina sa dibdib. Alam niyang ang kawalan ng katarungan na nangyayari araw-araw ay ituturing na normal kung walang maglalakas loob na sabihing mali ito. At sa araw na ito sa gitna ng hanay ng mga sasakyang tahimik, nagdesisyon siyang huwag sumali sa kaugaliang iyon. Siya ang magiging boses na hindi inaasahan, galaw na hindi nababasa, katapangan na hindi pwedeng baliwalain. Sa gitna ng kalsada na humahati sa pila ng mga sasakyan, nakatayo ang isang lalaking matangkad at malaki ang katawan na may posturang sadyang ginawa para manakot. Malapad ang balikat, nakabuka ang dibdib, mabigat ang hakbang. Tila ba bawat tapak ay gustong ipaalala sa lahat na siya ang makapangyarihan sa lugar na iyon. Hindi siya nakatayo sa gilid ng kalsada gaya ng dapat gawin ng opisyal, kundi mismo sa gitna ng linya. Pinipilit ang bawat motorista na dumaan sa kanya isa-isa parang dumadaan sa gate na binabantayan ng higante. Sinusuyod ng mata niya ang bawat mukha gamit ang matalim na tingin na puno ng kapangyarihan. Tila ba tinitimbang kung sino ang madaling pasukuin at sino ang kailangang durugin muna. Hindi siya masyadong nagsasalita. Sapat na ang tango ng ulo o kumpas ng kamay, sumusunod agad ang mga tao. Sa paligid niya, ang mga tauhan ay kumikilos ng mabilis pero matigas. Ipinapakita na sila ay anino lang ng figurang nakatayo ngayon sa sentro ng atensyon. At mula sa likod ng salamin ng helmet, alam ni Alia na ang lalaking ito ang ugat ng lahat ng tensyon na nakabitin sa ere. Ang pangalang Bram ay malinaw na nakatatak sa dibdib ng uniforme niya. Ang makakapal na itim na letra na dapat sana ay nagpapakita ng pagkakakilanlan, pero parang tatak ng pag-aari sa teritoryong iyon. Hindi tanda ng responsibilidad, kundi simbolo ng kapangyarihan na hindi kailangang questionin. Mukhang maayos ang uniforme, pero may kakaiba. Masyadong bago ang kulay para sa taong laging bumababa sa field. Masyadong perpekto ang tupi, tila ba sinusuot lang para sa mga araw na ganito. Inobserbahan ni Alia ang bawat detalye. Ang paraan ng paghalukip-kip ni Bram. Ang paraan ng pagtitig niya sa mga babaeng motorista nang mas matagal kaysa sa dapat. Ang paraan ng paglabas ng tipid ng ngiti kapag nakakita ng pitaka na mukhang makapal. Hindi ito opisyal na tumutupad sa tungkulin. Predator ito na nagpapanggap na bantay. At nang dumapo ang tingin ni Bram kay Alia sa wakas, may nagbago sa kislap ng mata nito. Hindi na otoridad na tingin, kundi kislap ng pagnanasa na mabilis na tinago sa likod ng maliit na ngiti. Naramdaman iyon ni Alia ng malinaw. Hindi na siya tinitignan bilang motorista, kundi bilang target. Gayunpaman, hindi yumuko si Alia. Sa halip, ginantihan niya ang tingin ng may makahulugang pananahimik. Alam ko kung sino ka at hindi ako takot. Sa isang iglap, nabuo niya ang konklusyon na ang lalaki sa gitna ng daan ang utak sa likod ng iligal na checkpoint na ito. Ang dominante niyang postura. Ang paraan ng pagyuko ng grupo ni Bram kapag kausap siya. Ang paraan ng paglayo ng mga residente sa tuwing gumagalaw siya. Lahat ng iyon ay nagpapakita ng iisang bagay. Si Bram ay hindi lang basta tagapagpatupad, kundi leader na maihawak ng buong kontrol. Hindi siya yung tipong nagmamasid mula sa ligtas na distansya. Nakatayo siya sa frontline, ninanamnam ang takot na nililikha niya, binubuo ang kapangyarihan sa ibabaw ng pagsuko ng maliliit na tao. Pinansin ni Alia ang paraan niya ng pagpili ng biktima. Yung mga nag-iisa. Yung mga mukhang nag-aalangan at ngayon ay nakatutok na ang mata sa kanya, pero hindi umiwas si Alia. Sa halip ay nagsimula siyang bumuo ng plano sa katahimikan. Bawat galaw ay dapat kalkulado, bawat sagot ay dapat kalmado. Ang labanan ang dahas gamit ang emosyon ay magpapatalo lang sa kanya bago pa man magsimula ang laban.
Alam niyang ang tunay na lakas ay wala sa katawan, kundi sa kapanatagan na hindi kayang basagin ng banta. Pinili niyang sumulong hindi dahil sa kapusukan, kundi dahil sa paniniwala na ang katotohanan ay hindi kailangang tumakbo. Dahan-dahang umusad ang motor. Hinati ng unahang gulong ang anino ni Bram na nakalatag sa aspalto. Bawat ikot ng makina ay parang tibok ng puso na naghahandang harapin ang bagyo. Hindi niya ibinaba ang paa ng mabilis nung huminto. Kalmado ang galaw, kontrolado, puno ng dangal. Nakatakip pa rin sa mukha ang puting helmet, pero ang katawan niya ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Dumating ako ng may kumpletong dokumento, may payapang puso, at may karapatang katulad ng sinuman sa kalsadang ito. Hindi tinitigan ni Alia si Bram ng maihayagang hamon, pero hindi rin siya umiwas. Diretso at matatag ang tingin, tila sinasabing wala siyang balak simulan ang gulo, pero hindi rin aatras kapag pinilit. Sa paligid niya, nagsimulang magmasid ang mga residente, ang iba ay nagbubulungan. Ang iba ay nagpipigil ng hininga. Alam nilang may kakaibang nangyayari. Ang isang dalaga na nag-iisa ay naglakas loob na huminto sa harap ng taong itinuturing na hindi matatalo sa tagal ng panahon. At sa kanyang pananahimik na puno ng determinasyon, alam ni Alia na ang unang hakbang niya ngayong araw ay maaaring magbago sa lahat. Nang lumapit si Alia, pinagmasdan siya ni Bram na may maliit na ngiti na hindi umabot sa mata. Ang tingin na iyon ay sumuyod sa katawan ni Alia mula itaas pababa. Hindi gaya ng opisyal na tinitignan ang pagkakumpleto ng dokumento, kundi gaya ng mga ngaso na tinatantya ang biktima. Nakita niya ang pink na dress na maayos na nakalapat, puting helmet na makintab na nagpapatalbog sa liwanag ng araw, postura ng katawan na matikas pero nananatiling pambabae, pati ang paraan ng pagbaba ni Alia ng paa ng may buong kontrol. Lumawak ng kaunti ang ngiti, hindi dahil sa pagiging palakaibigan, kundi dahil sa peking kumpiyansa na nakahanap siya ng target na madaling mapapasunod. Humakbang si Bram ng isang hakbang pasulong. Ngayon ang distansya nila ay nasa 2 metro na lang, sapat na lapit para ipakita ang kapangyarihan, sapat na layo para magmukha pa ring propesyonal sa mata ng ibang tao. Dahan-dahang iniabot ang kamay, nakalahad ang palad pa itaas. Isang galaw na dapat sana ay neutral, pero ramdam na parang utos na hindi pwedeng tanggihan. Sa likod ng helmet, hindi na tinag si Alia. Alam niyang peke ang ngiti at wala siyang balak magbigay ng kasiyahan sa sinumang nag-aakalang mahina siya dahil lang sa itsura. Iniabot ni Alia ang mga papeles ng may kalmadong galaw, walang pag-aalinlangan, walang pagmamadali. Hindi nanginginig ang kamay, hindi umiiwas ang mata. Iniabot niya ang dokumento hindi dahil sumusuko, kundi dahil alam niyang wala siyang kahit isang rason para hulihin. Bawat piraso ng papel sa loob ng maliit na folder ay maayos na nakasalansan. Walang gusot, walang punit. Malinaw ang lahat ng selyo, mahaba pa ang expiration date. Hindi nagsalita si Alia, hindi naramdamang kailangang ipagtanggol ang sarili dahil alam niyang ang pagiging kumpleto ang kanyang panangga. Tinanggap ni Bram ang folder ng may santay na ugali, pero agad na naningkit ang mata, tila ba nadismaya dahil walang nakitang butas sa simula pa lang. Binaliktad-baliktad niya ang rehistro, tinignan ang lisensya, itinaas pa nga ang sa liwanag para siguraduhing totoo. Sa paligid nila, ang grupo ni Bram ay abala sa pagkapap sa ibang motorista. Ang tunog ng pagbubukas ng pitaka at pagbibilang ng pera ay naririnig ng mahina sa ilalim ng tirik na araw. Ngunit, nanatiling tahimik si Alia, nakatayo sa tabi ng motor gaya ng posting hindi gumedjuwang. Alam ni Alia na naghahanap ng rason si Bram at kung wala siyang mahanap, gagawa siya. Pero alam din ni Alia na ang araw na ito ay hindi araw para matakot. Ang araw na ito ay araw para patunayan na ang katotohanan ay hindi kailangang magtago kahit sa harap ng maling kapangyarihan. Nakakalat ang grupo ni Bram sa kahabaan ng kalsada. Abala sa pag-inspeksyon sa ibang motorista gamit ang marahas na galaw na parang nakasanayan na. Hindi talaga sila nag-iinspeksyon ng pagkakumpleto, mas parang naghahanap ng rason para humingi ng pera. Ang isang tao ay hinahawakan ang motor gamit ang magaspang na kamay. Ang iba ay hawak ang pitaka ng biktima habang bumubulong ng banayad na banta. Mabilis ang pangyayari, tahimik at organisado gaya ng senaryong inulit-ulit ng gawin. Walang protesta, walang tanong, tanging tahimik na transaksyon na nangyayari sa ilalim ng araw na nakapapaso. Inobserbahan ni Alia ang lahat sa gilid ng mata nang hindi iginagalaw ang ulo.
Alam niyang hindi sila ang pangunahing banta. Sila ay mga anino lang na gumagalaw ayon sa kagustuhan ng pinuno. Ang focus niya ay nananatili kay Bram na nakatayo ngayon sa harap niya hawak ang folder ng dokumento. Sa likod ng helmet, nananatiling matatag ang hininga ni Alia, samantalang mabilis na gumagana ang isip. Inoobserbahan niya ang bawat galaw ng kamay ni Bram, ekspresyon ng mukha, pati ang paraan ng paghawak nito sa nang masyadong matagal. Hindi ito karaniwang inspeksyon, ito ay larong naghihintayan. Sinuri ni Bram ang bawat dokumento ni Alia nang may katumpakang hindi normal. Binaliktad niya ang pahina ng rehistro ng 2 beses. Ikinumpara ang litrato sa lisensya sa mukha ni Alia na nakatago sa likod ng helmet. Tinignan pa niya ang chassis number ng motor ng malapitan. Naghahanap siya ng kahit gaano kaliit na butas na pwedeng gawing rason. Pero perpekto ang lahat. Mahaba pa ang validity. Malinaw ang selyo. Walang kahina-hinalang bura. Nasa magandang kondisyon din ang motor ni Alia. Umiilaw ang headlights. Gumagana ang preno. Hindi maingay ang tambutso. Walang violation, walang mali. Pero ang ekspresyon ni Bram ay hindi nagpapakita ng ginhawa o pagtanggap. Sa halip, lalong naningkit ang mata. Nanigas ang panga. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Para sa kanya, ang pagkakumpleto ay hindi rason para palayasin ang tao, kundi hamon para lumikha ng bagong rason. At nang dumapo ang tingin niya sa side mirror ng motor ni Alia, may nagbago sa ngiti niya. Mabagal. Tuso, puno ng peking tagumpay. Alam niyang nakahanap na siya ng butas na pwedeng retokehin. Para kay Alia, hindi na ito tungkol sa dokumento. Ito ay pagsubok sa kapanatagan sa harap ng sadyang pandaraya. Kumpleto ang lahat ng papel ng walang aberya. Mahaba pa ang validity. Nasa perpektong kondisyon ang motor. Walang legal na rason para hulihin si Alia. Ngunit, walang pakialam si Bram sa patakaran. Para sa kanya, ang pagkakumpleto ay maliit na hadlang lang na pwedeng dayain. Isinara niya ang folder ng dokumento ng dahan-dahan hindi dahil sa profesionalismo, kundi dahil sa pahinga na sadyang ginawa para bumuo ng tensyon. Ang mata niya ay wala na sa papel, kundi sa mukha ni Alia na nakatago sa likod ng helmet. Naghihintay siya ng reaksyon, naghihintay ng pag-aalinlangan, naghihintay ng senyales na susuko ang dalagang ito at mag-aalok ng pera ng hindi hinihingi. Ngunit, nanatiling tahimik si Alia. Hindi gumagalaw ang katawan, hindi nagbabago ang paghinga. Ang katahimikan ay lalong nagpabalisa kay Bram. Hindi siya sanay na humarap sa taong hindi natitinag kahit nakatayo ng mag-isa sa gitna ng teritoryo niya. At dahil doon ay ayaw niyang pakawalan ang biktimang ito. Hindi lang dahil sa itsura, kundi dahil sa ugaling ng hahamon ng walang salita. Wala ngang legal na rason si Bram, pero hindi niya hinayaang harangan ng katotohanan ang intensyon niya. Para sa kanya, ang checkpoint ay hindi tungkol sa pagpapatupad ng batas. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng kontrol at pagpuno sa bulsa. At si Alia kasama ang pulang motor, pink dress, at nakakainis na kapanatagan ay masyadong interesting na biktima para palampasin. Nagsimulang maglakad si Bram ng dahan-dahan paikot sa motor. Tinapakan ng paa ang mainit na aspalto, sadyang lumilikha ng tunog ng hakbang na sapat na malakas para makatawag ng pansin. Sinuyod ng tingin ang bawat sulok ng sasakyan ilaw, salamin, tambutso, at naghahanap ng anumang pwedeng gawing sandata. Alam niyang sa mundong ginawa niya, sapat na ang isang maliit na gasgas para magparusa, sapat na ang isang lamat para mangikil. At nang mahuli ng mata niya ang kaliwang side mirror na may manipis na lamat na halos hindi makita, lumabas ulit ang ngiti niya. Hindi ngiti ng ginhawa, kundi ngiti ng peking tagumpay. Nakahanap na siya ng rason at sa isip niya, kasi simula pa lang ng laro. Naglakad si Bram ng dahan-dahan paikot sa motor ni Alia. Sadyang binagalan ang hakbang. Hindi dahil nag-aalangan, kundi para lumikha ng psychological pressure. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kamay ang body ng motor hindi para mag-inspeksyon, kundi para ipakita ang panandaliang pag-aari sa bagay na malinaw na hindi kanya. Sinuyod ng mata ang bawat detalye, malinis ang headlights, hindi kalbo ang gulong, hindi maingay ang tambutso, lahat ay nasa perpektong kondisyon. Pero hindi siya sumuko. Alam niyang sa mundong hawak niya, sapat na ang isang maliit na depekto para sirain ang katahimikan ng isang tao.
At nang huminto ang hakbang niya sa kaliwang bahagi ng motor, may nahuli ang mata niya. Isang manipis na lamat sa side mirror, halos hindi makita maliban kung titignan sa tamang anggulo. Hindi sira na delikado, hindi rin malaking violation, pero sapat na para sa taong may balak gumawa ng mali. Huminto sandali si Bram tapos ay hinawakan ang salamin gamit ang dulo ng daliri, tila ba nakatuklas ng ebidensya ng malaking krimen. Naningkit ang mata tapos ay dahan-dahang lumingon kay Alia na may tusong ngiti na tumutubo sa gilid ng labi. Alam niyang nakahanap siya ng butas. Sapat na ang ganun kaliit. Sa isip niya, ang lamat na iyon ay hindi na tungkol sa kaligtasan sa pagmamaneho, kundi perpektong instrumento ng pangingikil. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi kailangang magbanta ng diretsahan, sapat na ang tono ng boses na ginawang mukhang nag-aalala, sapat na ang ekspresyon na mukhang nagpoprotekta sa buhay ng ibang tao. At sa likod ng puting helmet, alam na alam ni Alia kung ano ang nangyayari. Nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Bram. Mula sa pagkadismaya naging peking tagumpay, pero hindi nag-react si Alia. Nanatili siyang nakatayo ng kalmado, hinayaang malunod si Bram sa sariling ilusyon. Dahil alam ni Alia na ang lamat sa salamin ay hindi problema. Ang lamat sa konsensya ng taong tulad ni Bram ang mas delikado. Malinaw na nakaukit sa mukha niya ngayon ang tusong ngiti. Kumikinang ang mata ni Bram gaya ng taong kakahukay lang ng kayamanan. Tinapik niya ang side mirror ng motor gamit ang likod ng daliri, hindi para magpakita ng ebidensya, kundi para idiin ang kapangyarihan. Hoy, miss, sabi niya sa mababang boses na ginawang mukhang puno ng pag-aalala. Tignan mo to, mailamat na ang salamin mo. Delikado to sa pagmamaneho. Ang sinabi ay binalot ng tono ng pag-aalala na pakinggan mong peke. Ngunit, alam ni Alia na maskara lang ang lahat. Hindi siya sumagot, hindi nagulat, at hindi nagbago ng pwesto ng katawan kahit kaunti. Sa likod ng salamin ng helmet, bahagyang umangat ang labi. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa galit, kundi parang ninanamnam ang laro na kasisimula pa lang. Dahil alam niyang ang mga taong tulad ni Bram ay laging minamaliit ang babaeng tahimik. Akala nila ang pananahimik ay kahinaan. Gayong sa araw na ito ang pananahimik ni Alia ay bagyong nagpipigil. Hinayaan niyang magsalita si Bram, hinayaan niyang maramdaman ang panalo sa mga unang segundo. Hindi siya nagmadaling ipagtanggol ang sarili, hindi tumanggi, lalo na ang magmakaawa. Sa halip ay tinitigan niya si Bram ng kalmado, tila iniimbitahan itong pumasok ng mas malalim sa sariling pagkakamali. Hindi kumukurap ang mata, hindi nagbabago ang hininga, tanging katahimikan na puno ng kahulugan sa pagitan nila. Alam ni Alia. Habang lalong sinusubukan ni Bram na ipahiya siya sa harap ng publiko, lalong lumilinaw ang tunay na kulay nito sa mga residenteng nakasaksi. At totoo nga na ang ilang tao ay nagsimula ng magkatinginan. May umiling ng marahan, mayroon ding nagpigil ng hininga. Ngunit, nanatiling nakapokus si Alia sa iisang bagay. Hayaang maglaro si Bram sa sarili niyang patakaran. Dahil maaga man o huli, ang patakarang iyon ay guguho sa sarili niyang kamay. Habang hinihintay ang sandaling iyon, umiti lang ng tipid si Alia. Ngiting kalmado, puno ng kumpiyansa at medyo ng aasar. Dahil para sa kanya ang lamat sa salamin ay hindi banta, ang kasakiman sa mata ni Bram ang tunay na panganib. Itinuro ni Bram ang mailamat na salamin ng may ugaling tila, kakaligtas lang niya sa buhay ni Alia. Delikado to, miss. Sabi niya ulit, sa pagkakataong ito ay medyo mas malakas ang boses tila gustong marinig ng mga tao sa paligid. Kung hindi mo makita ng maayos ang daan, makakabangga ka ng tao, kailangan kang tiketan. Binigkas niya ito ng may peking paniniwala, tila ba talagang ginagawa ang tungkulin. Ngunit, ang labis na galaw ng kamay, ang tingin ng mata na patuloy na sumusuyod sa mukha ni Alia, at ang paraan ng pagtayo ng masyadong malapit, lahat ay naglalantad sa tunay na intensyon. Wala siyang pakialam sa kaligtasan sa kalsada. Gusto lang niyang lumikha ng guilt na pwedeng perahan. Nanatiling tahimik si Alia sandali tapos ay dahan-dahang binuksan ang helmet ng kaunti. Sapat na para ipakita ang mukha niyang kalmado pero matalim. Sir, sabi niya sa boses na mababa pero malinaw. Konting lamat lang to, bakit pinalalaki? Simple ang tanong pero may laman na banayad na hamon. Talaga bang may pakialam kayo o naghahanap lang ng rason? Natahimik sandali si Bram.
Hindi niya inakalang sasagot si Alia ng pangungusap na ganoon kakalmado, pero tumutusok. Sanay siyang humarap sa mga taong natatakot agad, na nag-aalok agad ng pera, o nagmamakaawa. Ngunit, kinuwestiyon ni Alia ang lohika niya. Sa harap ng publiko, nagsimulang mamula ang mukha ni Bram, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na dahan-dahang umiinit. Ayaw niyang hinahamon, lalo na ng isang dalaga na sa isip niya ay dapat sumunod ng walang maraming satsat. Nakakuyom ang kamay sa gilid ng katawan, pero sinubukan pa rin niyang panatilihin ang propesyonal na imahe. Maliit o malaki violation pa rin, bulyaw niya. Sa pagkakataong ito ay mas magaspang ang boses, halos mawala ng kontrol. Ngunit, hindi umatras si Alia. Tinitigan niya si Bram ng walang takot, walang labis na emosyon. Mayroon lang kalinawan sa mata niya na hindi niya hahayaang lumipas ang kawalan ng katarungan ng ganoon na lang. At sa ilalim ng tirik na araw noong tanghaling iyon, ang labanan ngayon ay hindi na tungkol sa salamin na mailamat, kundi tungkol sa kung sino ang mailakas ng loob na panatilihin ang danga sa harap ng maling kapangyarihan. Sumabog na sa wakas ang emosyon ni Bram. Hindi siya sanay na suwayin, lalo na ng taong sa tingin niya ay dapat sumunod ng walang kondisyon. Sa marahas na galaw, itinuro niya ang mukha ni Alia. Halos dumikit na ang daliri sa ilong. Babae ka lang, anong alam mo, sigaw niya. Dumagundong ang boses dahilan para umatras ng isang hakbang ang ilang tao sa likod niya. Lumalabag ka. Ganito na lang magbayad ka dito ng 1,000. Ang tono ng boses ay hindi na nagtatangkang pakinggang tagapagpatupad ng batas. Ngayon ay hayagan na siyang humihingi ng pera. Tila ba ang illegal transaction ay ang pinakakaraniwang bagay sa mundo? Ngunit bago pa makasagot si Alia, lumapit si Bram ng kaunti at nagdagdag sa boses na pabulong na puno ng masamang balak sapat na malakas para marinig nilang dalawa o kaya samahan mo ako ngayong gabi. Ang sinabi ay nakabitin sa ere, bumabaho sa katahimikan na biglang naramdamang mas mabigat. Hindi gumalaw si Alia ng 2 segundo. 2 segundo lang pero parang 1 siglo. Tinitigan niya ng diretso sa mata si Bram, hindi nang may hiya o takot, kundi may galit na kontrolado, malamig at puno ng pagkilatis. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, hindi rin nagtangkang tumakas. Sa halip, sa mabilis at matigas na galaw, iniwas-iwas niya ang kamay at dumapo ang sampal ng malakas sa pisngi ni Bram. Sumabog ang tunog, mas malakas kaysa sa sarili niyang sigaw kanina, pinutol ang lahat ng bulungan sa paligid. Tila tumigil ang oras. Nanigas ang grupo ni Bram. Nagpigil ng hininga ang mga residente. Kahit ang hangin sa tanghali ay parang tumigil sa pag-ihip. Nakatayo ng tuwid si Alia. Matatag ang hininga. Kalmado ang mukha. Ngunit puno ng puot sa kawalan ng katarungan. Sa nag-aalab na katahimikan, isang mensahe ang narinig ng malinaw. Hindi ako bagay na pwedeng tawaran. Hindi ako biktima na pwede mong paglaruan. Ngayong araw nagkamali ka ng piniling pasusukuin. Mainit pa ang kamay ni Alia. Pagkatapos ng sampal, pero hindi nanginginig ang katawan. Sa halip, lalo siyang tumayo ng tuwid, lalong naging kontrolado. Tinitigan niya si Bram na gumuwang ng isang hakbang paatras. Namula ang mukha hindi lang dahil sa sampal, kundi dahil din sa hiya sa harap ng mga tauhan at residente. Hindi hinintay ni Alia ang reaksyon niya. Sa boses na matigas, malinaw, at sapat na malakas para marinig ng lahat ng nagtipon, sinabi niya, kayo na tagapagpatupad ng batas dapat pinoprotektahan niyo ang maliliit na tao. Hindi yung humihingi pa kayo ng pera sa maliliit na tao. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang para kay Bram, kundi sa buong sistema na nagpapahintulot na mangyari ang ganitong gawain ng paulit-ulit. Ang tono ay hindi pa sigaw, pero puno ng wibawa gaya ng boses na matagal nang pinatahimik at ngayon sa wakas ay naglakas loob ng magsalita. Nagkatinginan ang ilang residente. May tumango ng marahan, mayroon ding yumuko. Tila nakokonsensya dahil masyadong matagal na piniling manahimik. Nagpatuloy si Alia, lalong naging matatag ang boses. Kung gusto niyo ng pera, humingi kayo sa mga kurakot na sumisira sa daan na ito, na nagpapahirap sa taong bayan, na ginagawang mahal na bagay ang katarungan. Bawat salita ay bumabagsak parang maso, humahampas hindi lang kay Bram, kundi pati sa ilusyon ng kapangyarihan na matagal niyang binuo sa kalsadang ito. Walang tono ng panginginig, walang pag-aalinlangan, tanging katotohanan na binigkas ng walang pabigat. Sa paligid, nagsimulang gumalaw ang umpukan.
Isang nanay ang humawak ng mahigpit sa kamay ng anak. Isang rider ng tricycle ang nagpunas ng pawis sa noo, nakatingin kay Alia ng maihalong paghanga at pag-asa. Alam nilang lahat na hindi lang ito protesta laban sa checkpoint. Isa sa mga lalaking may pinakamalaking katawan ang biglang nag-abot ng magaspang na kamay sa braso ni Alia, sinusubukang hulihin siya bago makalaban. Hindi ganap na nakaiwas si Alia. Hinawakan ng dalawang kamay ng lalaki ang pulso at braso niya ng mahigpit, sapat na mahigpit para limitahan ang galaw niya. Ngunit, hindi sumigaw si Alia, hindi na malo, lalo na ang magmakaawa. Tinitigan lang niya si Bram ng matalim na mata, tila sinasabing ang pisikal na karahasan ay hinding-hindi makakapagpatahimik sa kanya. Nanatiling tuwid ang katawan, kontrolado ang paghinga. Kahit na ang hawak sa braso ay nagsisimula ng mag-iwan ng pasang marka, sa paligid nila, umatras ang ilang residente, takot na madamay sa gulo. Pero may nanatiling tahimik sa pwesto. Ayaw nilang palampasin ang sandaling ito. Alam ni Alia na bawat segundong nagtatagal siya dito ay patunay na ang takot ay kayang talunin. At kahit hawak ang katawan, malaya pa rin ang kaluluwa. Dahil ang tunay na katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang desisyong manatiling nakatayo kahit na naiipit sa lahat ng panig. Si Bram, na hawak pa rin ang pisngi na namumula dahil sa sampal, ay ibinuhos na ngayon ang galit ng walang kontrol. Sa marahas na hakbang, nilapitan niya si Alia at nang walang babala ay hinampas ng palad ang pisngi nito. Malakas ang suntok, sapat na para mapalingon ng kaunti ang ulo ni Alia, pero hindi gumuwang ang katawan. Nakatakip pa rin ang puting helmet sa kalahati ng mukha, habang ang buhok ay kumawala sandali dahil sa hangin, ipinapakita ang tingin ng mata na nanatiling kalmado kahit gumagapang ang hapdi. Hindi siya yumuko, hindi umiyak, hindi nagpakita ng takot kahit kaunti. Dahan-dahan, ibinalik ni Alia ang posisyon ng ulo at tinitigan si Bram gamit ang matang nagliliyab na ngayon. Hindi dahil sa ligaw na emosyon, kundi dahil sa determinasyong hindi matitinag. Sa paligid nila, nagpigil ng hininga ang mga residente. Kahit ang grupo ni Bram ay natahimik sandali, tila na-realize na hindi na sila humaharap sa karaniwang biktima, kundi sa taong hindi kayang sirain ng pisikal na karahasan. Nagitngit ang ngipin ni Bram, paos ang boses dahil sa galit na hindi mapigilan. Hoy, babaeng sobra na. Ang lakas ng loob sa otoridad, sigaw niya. Basag ang boses sa gitna ng mainit na hangin. Lumingon siya sa grupo na nakahawak pa rin kay Alia tapos ay sumigaw ng marahas. Tigilan niyo siya bilis. I-secure ang babaeng iyan na walang modo. Sminus. Ang utos ay ibinato na parang si Alia ang may kasalanan. Tila ba siya ang nanggugulo, hindi si Bram na nangingikil at nananakot. Nanigas agad ang 6 na lalaki. Nagbago ang pwesto nila mula sa simpleng pagpigil tungo sa paghahanda sa pag-atake. Pinalibutan nila si Alia ng mas mahigpit. Nakataas ang kamay, nakadukwang ang katawan paharap. Handang patahimikin siya sa anumang paraan. Ngunit sa gitna ng pagkubkob, hindi pumikit si Alia. Huminga lang siya ng malalim, hindi para pakalmahin ang sarili, kundi para ipunin ang lahat ng lakas. Alam niyang kapag hindi dumating ang katarungan mula sa sistema, ang katawan at lakas ng loob ang dapat maging panangga. At sa araw na ito, sa gitna ng mainit na kalsadang ito, handa siyang patunayan na ang isang babaeng nakatayo ng tuwid ay kayang yanigin ang pader ng kawalan ng katarungan gaano man kataas. Pinalibutan ng 6 na lalaki si Alia sa masikip na pormasyon. Ang mga katawan nila ay bumuo ng bilog na halos walang iniwang puwang para makatakas. Sigurado silang ang labanan ang isang dalaga, lalo na ang kakasampal lang ay madaling bagay. Puno ng pekeng kumpiyansa ang tingin nila. Nakakuyom ang kamay, magaspang ang hininga, tila ba nasa kamay na ang tagumpay. Isa sa kanila ay bumiti pa ng maliit, iniisip na sapat na ang isang malakas na tulak para matumba si Alia na umiiyak. Hindi nila alam kung sino talaga si Alia. Hindi nila alam na sa likod ng pink dress at puting helmet ay nakatayo ang taong sinanay na manatiling kalmado sa bingit ng kaguluhan, taong natutong basahin ang galaw ng kalaban bago pa man gumalaw ang kalaban. At nang isa sa kanila ang humakbang pasulong para hilahin ulit ang braso, alam ni Alia na dumating na ang oras. Sa mabilis na galaw na hindi inaasahan, kumawala siya sa hawak nila. Hindi gamit ang marahas na lakas, kundi gamit ang presisong teknik ng pag-ikot ng pulso, paglilipat ng bigat ng katawan, at paggamit ng momentum ng kalaban.
Gumalaw ang katawan parang tubig, malambot pero imposibleng pigilan. Sa isang iglap, nakalabas siya sa bilog ng pagkubkob. Malaya na ang pwesto, ang paa ay bumuo ng matibay na kuda-kuda, nakataas ang kamay, handang manangga o sumalakay. Sinuyod ng mata niya ang mukha nila isa-isa. Walang galit, ang meron lang ay malamig na pokus, bunga ng ilang taong pagsasanay. Nagkatinginan ang grupo ni Bram. Nagbago ang ekspresyon mula sa kumpiyansa, naging lito tapos nag-alinlangan. Nagsimula nilang mapagtanto na hindi karaniwang babae ang kinakaharap nila. Hinaharap nila ang bagyo na dumating ng tahimik. At ang bagyong iyon ay hindi lilipas ng ganoon na lang. Nakatayo ng tuwid si Alia. Nakabuka ang dalawang paa kapantay ng balikat, medyo nakabaluktot ang tuhod. Mababa ang katawan pero puno ng lakas. Ang pwesto ay hindi lang martial arts stance. Iyon ay body language na nagsasalita. Handa ako. Sinanay ako at hindi ako babagsak ngayong araw. Banayad na nakataas ang kamay, relax ang mga daliri, pero handang gumalaw sa loob ng split second. Malalim at regular ang paghinga. Matalim ang mata na nakakakuha ng pinakamaliit na galaw mula sa mga kalaban. Hindi siya naghintay na mauna silang sumalakay. Sa laban kontra kawalan ng katarungan, inisyatiba ang pangunahing sandata. Sa mabilis at maliksing hakbang, gumalaw si Alia sa pinakamahinang bahagi ng pormasyon nila, kung saan nakatayo ang dalawang lalaki nang masyadong magkalapit at nagtatakpan ng paningin sa isa't isa. Tahimik ang galaw pero nakamamatay sa katumpakan. Isa-isa, pinatumba ni Alia sila hindi gamit ang sobrang dahas, kundi gamit ang efficiency na bunga ng disiplina. Isang siko sa sikmura ang nagpatumba sa isang lalaki ng walang ingay. Mabilis na sweep kick ang nagpabagsak sa pangalawa bago pa makabalans. Inilihis ng tanggang braso ang pangatlong suntok, tapos ay gumanti ng mahinang sipa sa tuhod dahilan para gumuwang at bumagsak na nakaupo. Sinubukan ng ikaapat na lalaki na sumugod mula sa likod, pero nakaikot na si Alia. Hinawakan ng kamay ang braso ng kalaban, ginamit ang sariling bigat ng katawan para ibalibag sa mainit na aspalto. Nagkatinginan ang huling dalawa nang may pag-aalinlangan tapos ay sabay na sumugod. Iyon ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Umiwas si Alia sa gilid, hinayaang magbanggaan ang dalawa, tapos ay itinulak sila sa lupa sa sabay na galaw. Sa loob ng ilang segundo, 6 na katawan ang nakahandu sa isa kalsada, walang laban, hinihingal, puno ng pagkalito at hiya ang mukha. At sa gitna nila, nakatayo si Alia, hindi hinihingal, hindi gumedyoang nakatingin lang kay Bram ng malinaw na tingin. Ikaw ang susunod, nakahandusay ang 6 na tauhan ni Bram sa mainit na aspalto. Hinihingal. Namumula ang mukha dahil sa pagkatalo at hiya. Sinubukan ng ilan na bumangon pero ayaw sumunod ng katawan. Nang hina ang kalamnan, gumuho ang pride. Ang kalsadang kanina ay puno ng tensyon ngayon ay nag-iwan na lang ng ihip ng hangin at hiningang hindi regular, hindi na sila nilingon ni Alia. Ang focus niya ngayon ay isa lang, si Bram. Nakatayo siya ng tuwid sa gitna ng mga katawang nakahandusay. Dahan-dahang kinakayag ng hangin sa tanghali ang pink dress. Nakatakip pa rin sa kalahati ng mukha ang puting helmet, pero kitang-kita ang mata malamig matalim puno ng desisyon. Hindi siya tumakbo, hindi nagmadali, lumakad siya ng dahan-dahan papunta kay Bram nang may kapanatagan na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Natulala si Bram, nanlaki ang mata, bumuka ang bibig ng walang boses. Ang katawan na kanina ay matikas ngayon ay nagsisimula ng manginig. Nakita niya ang 6 na lalaki, puro lalaki, matitipuno, sanay manakot tumbado dahil sa isang dalaga sa loob ng wala pang 1 minuto. Sinusubukang i-process ng utak ang kakayari lang pero bigo. Sumisigaw ang instinto na tumakbo siya, pero nanigas ang paa. Sa paligid niya, ang mga residenteng tahimik kanina ay nagsimula ng kumilos. May naglabas ng cellphone. Umilaw ang screen, itinutok ang kamera sa kanya. Na-realize niyang nire-record ang sandaling ito at kakalat ang recording. Ang peking pakiramdam ng kapangyarihan na matagal niyang ipinagmalaki ay gumuho na palitan ng totoong takot. Ang kamay na kanina ay handang manuntok ngayon ay nakakuyom sa harap ng dibdib, tila sinusubukang protektahan ang sarili mula sa pagkasira na hindi na maiiwasan. At nang huminto si Alia sakto sa harap niya ang distansya ay isang hakbang lang. Naintindihan din ni Bram sa wakas hindi siya humaharap sa biktima. Humaharap siya sa katarungan.
At ang katarungang iyon ay dumating na naglalakad ng mabagal ng walang sigaw. Ngunit hindi na maiiwasan. Ang mga residenteng nakatayo sa gilid ng kalsada kanina ay hindi na tahimik. Ang iba ay itinaas ang cellphone ng mas mataas. Umilaw ang screen. Nirecord ng kamera ang bawat segundong nangyayari sa gitna ng daan. Walang hiyawan, walang sigawan, tanging katahimikan na puno ng saksi. Alam nilang ang nakikita nila ngayon ay hindi lang away, kundi tahimik na pagbangon na matagal na nilang kinikimkim. Ang recording na kinuha ng mga residente ay hindi lang ebidensya, kundi pag-asa rin na may taong naglakas loob lumaban at manalo. Na-realize ni Alia na nire-record siya, pero hindi siya umiwas. Sa halip, tumayo pa siya ng mas tuwid, tila iniimbitahan ang mundo na manood. Ito ang mukha ng kawalan ng katarungan, at ito ang nangyayari kapag may tumangging yumuko dito. Hinaplos ng hangin sa tanghali ang mukha niyang nakalabas na ngayon. Kumaway ang buhok sandali tapos ay kumalma ulit parang bagyo na humupa bago talagang magwala. Sa harap niya, nanginginig ang katawan ni Bram. Hindi regular ang hininga, sinusubukang iligtas ang natitirang wibawa na gumuho. Tinitigan niya si Alia nang may pilit na galit tapos ay nagsalita ng paos. Hoy, huwag kang maglalakas loob sa akin. Hindi mo ako kilala. Ang sinabi ay pakinggan mong parang tahol na nawalan ng pangil. Sinusubukan pa ring manakot. Ngunit walang lakas. Umaasa siyang maililigtas siya ng pangalan o posisyon. Tila ba maibabalik ng pekeng pagkakakilanlan ang takot na itinanim niya noon sa kalsadang ito. Hindi bilib si Alia. Tinitigan niya ito ng walang pang-aasar, walang galit, tanging may kalmadong kasiguraduhan. Alam niyang ang mga taong tulad ni Bram ay laging nag-aakala na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa uniforme o posisyon. Ngunit sa araw na ito, sa gitna ng mainit na kalsadang ito, ipinakita ni Alia na ang tunay na kapangyarihan ay tumutubo mula sa katapangan, prinsipyo, at katotohanan, mga bagay na hindi kailanman tinaglay ni Bram simula pa lang. Hindi na naghintay si Alia. Sa mabilis ngunit kontroladong galaw, humakbang siya pasulong. Isang siguradong hakbang na nagtapos sa lahat ng pagdududa. Mabilis na gumalaw ang katawan parang palaso. Iniamba ang kanang kamay sa isang presisong suntok na hindi nagbigay ng oras kay Bram para mag-react. Tumama ng sakto ang unang suntok. Dahilan para tumagilid ang ulo. Bago pa siya makabalanse, isang mahinang sipa sa tiyan ang nagpadyuwang sa kanya. Hindi nanuntok si Alia ng may galit, kundi may disiplina. Bawat galaw ay kinwenta, bawat atake ay layuning magpalumpo, hindi magwasak. Sinubukan ni Bram na manangga, pero huli na ang kamay, nanigas ang katawan sa takot. Sa loob ng ilang segundo, ang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay namula na, namaga, at nadumihan ng alikabok ng aspalto. Napaluhod siya. Hinihingal, nanginginig ang kamay sa sakit, hindi lang sa katawan, kundi sa dangal na nawasak sa harap ng publiko. Nakaupo si Bram sa gitna ng daan, gumedjiwang ang katawan, bugbog ang mukha, nangingilid ang luha sa mata, hindi lang dahil sa sugat, kundi dahil sa hiya na hindi matiis. Tumingin siya sa paligid, mga residenteng nagre-record, mga kasamang nakahandusay, at si Alia na nakatayo sa itaas niya nang walang intensyong manghamak, kundi magpatayo lang. Sa mata niya, naglaho ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya noon, napalitan ng hubad na takot. Gusto niyang sumigaw, gustong magbanta, gustong tumawag ng tulong. Ngunit naipit ang boses sa lalamunan. Sa unang pagkakataon, talagang nag-iisa siya. Walang uniforme na pumoprotekta, walang tauhan na sumusunod sa utos, walang takot mula sa mga tao sa paligid. Ang natitira na lang ay isang lalaking nawala ng maskara, isang duwag na matagal ang nagtatago sa likod ng pekeng otoridad. Si Alia na may nananatiling kalmadong hininga ay alam na tapos na ang laban. Ngayon oras na para magsalita ang katarungan. Huminga ng malalim si Alia, tapos ay dahan-dahang inilabas ang cellphone sa maliit na bulsa sa belt bag. Kalmado ang galaw, hindi nagmamadali. Tila ba ang bagyong kakatapos lang dumaan ay hindi nag-iwan ng bakas sa ritmo ng katawan niya. Binuksan niya ang screen gamit ang daliring hindi nanginginig, tinipe ang emergency number ng may katumpakan. Nang umilaw ang cellphone, tumalbog ang malambing na liwanag sa mukha niya na tense pa rin, pero nagsisimula ng lumambot dahil sa ginhawang kontrolado. Ang main screen na lumabas ay hindi personal photo o karaniwang background, kundi official background na maisagisag ng Scout Ranger na malabo, pero malinaw na nakikita.
Ang simbolong iyon ay hindi ipinagyayabang. Pero sapat na para sa sinumang makakakita para maintindihan. Hindi kung sino lang si Alia. Sa likod niya, si Bram na nakaupo pa rin sa aspalto ay hindi sinasadyang nahuli ang kislap ng sagisag na iyon mula sa nakabukas na screen ng cellphone. Nanlaki ang mata, napigil ang hininga sandali. Alam niya ang kahulugan ng simbolong iyon. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kayabangan ay gumuho naging alikabok. Nanigas si Bram ang katawang kanina ay nanginginig ay talagang nanghina na ngayon. Hindi maalis ang tingin sa cellphone ni Alia. Tila ba ang sagisag na iyon ay hatol na bumaba mula sa langit. Hindi siya makapagsalita. Banta, depensa, kahit pagmamakaawa lahat ay naipit sa lalamunan. Dahil alam niyang ang paglaban sa taong tulad ni Alia ay hindi lang malaking pagkakamali iyon ay pagkasira ng karera, pagkasira ng buhay, baka pati buhay ay mawala. Dati akala ni Bram sapat na ang uniforme para pasukuin ang kahit sino. Ngayon na-realize niya na may ibang uniforme na hindi nakikita na binuo mula sa disiplina, serbisyo, at dangal na hindi nabibili. Hindi lumingon si Alia sa kanya. Itinaas na ang cellphone sa tainga. Kalmado ang boses, pero matigas ng kausapin ang opisyal sa command post ng North Sector. Report, sir. Sa Kakrautama Road may tiwaling pulis na nagsasagawa ng illegal checkpoint. Hinihiling na aksyonan agad. Simple ang pangungusap. Ngunit para kay Bram, ang mga salita ay pakinggan mong parang hatol na ibinaba sa pinakamataas na hukuman. Sa ilalim ng tirik na araw na iyon, nakayuko na lang siya hindi dahil sa respeto, kundi dahil nakilala na niya sa wakas ang katotohanan. Hindi siya tagapagpatupad ng batas. Siya ay lumabag na nahuli sa wakas. Si Bram na kanina ay nakaupo na nanginginig ang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa gilid. Hindi na kaya ng tuhod na pasanin ang bigat ng hiya at takot. Nangingilid ang luha tapos ay tumulo sa pisngi na namumula pa rin dahil sa sampal at suntok. Umiiyak siya hindi gaya ng kriminal na nahuli, kundi gaya ng batang nahuling nagsisinungaling. Naipit ang hikbi, nakalukot ang katawan, tinatakpan ng dalawang kamay ang mukha tila gustong maglaho sa paningin ng mundo. Ikaw, Scout Ranger ka? Mahina niyang bulong, basag ang boses dahil sa panik. Patawarin niyo ako, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi sumagot si Alia. Hindi man lang siya lumingon. Para sa kanya, ang paghingi ng tawad na nagmula sa takot ay hindi pagsisisi kundi reflex lang ng taong nakakita sa wakas ng bangin sa harap niya at wala siyang oras para aliwin ang pagsisisi na huli nang dumating. Hindi nagtagal matapos ang tawag, narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Mahina tapos lalong luminaw binabasag ang mainit na hangin sa tanghali. Nagsimulang gumalaw ang mga residenteng kanina ay tahimik nagbukas ng daan tila nagbibigay ng puwang para sa katarungan na dumating din sa wakas. 2 mobile patrol ang huminto ng biglaan. Bumukas ang pinto. Bumaba ang mga opisyal na nakauniforme ng may alertong kilos. Hindi sila nang huli agad. Nagmasid sila. Nakatayo si Alia ng kalmado. Umiiyak si Bram sa lupa. Nakahandusay ang grupo niya. Nagre-record pa rin ang mga residente gamit ang cellphone. Isang opisyal ang lumapit kay Alia nagpalitan ng maikling saludo, tapos ay nagmadaling isecure ang lugar. Hindi lumaban si Bram nang hawakan ng 2 opisyal ang braso at lagyan ng malamig na posas ang pulso. Nakayuko lang siya, hindi naglalakas loob tumingin kahit kanino. Sa loob ng ilang minuto, ipinasok siya at ang grupo sa police mobile, hindi bilang tagapagpatupad ng batas, kundi bilang suspect. Nang umalis ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok sa mainit na kalsada, na natiling nakatayo ng tahimik si Alia. Hindi niya ipinagdiwang ang pagkapanalo. Naramdaman lang niya ang ginhawa dahil ang katarungan ngayong araw. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Sa opisina ng command post ng North Sector, nakaupo si Alia ng kalmado sa investigation room. Ipinaliwanag niya ang kronolohiya ng pangyayari ng walang labis na emosyon oras, lokasyon, pagkakakilanlan ng salarin, pattern ng illegal checkpoint, hanggang sa banta na binitawan. Walang drama, walang sobrang paratang, tanging katotohanan na binuo ng may katumpakan. Ibinigay niya ang ebidensya, video recording mula sa mga residenteng kusang loob na nagbigay nito, litrato ng kondisyon ng motor, at kopya ng kumpletong dokumento na sinuri ni Bram.
Seryosong nakinig ang mga opisyal, paminsan-minsan ay nagtatala, paminsan-minsan ay nagkatinginan. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil na-realize kung gaano kasistematiko ang pangingikil na matagal na palang nakakalusot sa pagbabantay. Hindi humingi ng ganti si Alia. Hiniling lang niya na huwag nang maulit ang katulad na pangyayari para ang kalsada na dapat sana ay pampublikong lugar ay hindi maging lugar ng pagsasamantala para sa mga umaabuso sa kapangyarihan. Ilang linggo ang lumipas, binasa ang desisyon ng korte. Hinatulan si Bram ng mabigat na parusa. Sinibak ng walang dangal sa institusyon at hinatulan ng 7 taong pagkakulong dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil at pangmumolestya. Ang grupo na napatunayang kasabwat sa illegal checkpoint at karahasan ay hinatulan ng tig-negatibo 5 taong pagkakulong. Ang desisyon ay hindi lang nagparusa sa salarin, kundi nagpadala rin ng matigas na mensahe sa sinumang may balak gamitin ang uniforme para sa sariling kapakanan. Sa labas ng korte, nakahinga ng maluwag ang mga residenteng naging biktima, hindi dahil nakaganti, kundi dahil nagsisimula ng bumalik ang tiwala sa katarungan. Wala si Alia sa spotlight ng media. Hindi siya nagpa-interview, hindi tumanggap ng parangal. Bumalik siya sa sariling landas sakay ng pulang varyo. Suot ang puting helmet. Ang pink dress ay dahan-dahang nililipad ng hangin. Para sa kanya ang katarungan ay hindi tungkol sa papuri, kundi katapangan na patuloy na lumalakad araw-araw kahit sa pinakamainit na kalsada. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang katapangan ay hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng prinsipyo. Na ang katarungan ay hindi darating kung mananahimik lang at ang isang boses na naglalakas loob magsalita ay kayang gisingin ang libo-libo na sa tagal ng panahon ay takot magsalita. Hanggang sa muli sa susunod na video. Paalam!